isang bagong simula sa perlas ng silangan. Ang paghahanap sa karaniwang buhay. Ayoko nang bumalik sa bansang iyon. Ito ang mga salitang sinasabi ng may luha ng mga Amerikano habang mahigpit na hawak ang kanilang one-way ticket sa arrival lobby ng Ninoy Aquino International Airport. Ang nangyayari ngayon sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng tourist boom. Ito ay isang modernong malakihang paglipat ng lahi para sa kaligtasan. Bakit ang mga tinatawag na nanalong panig ng pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang mga doktor na nagtapos sa Harvard at ang mga henyong inhinyero mula sa MIT ay tinalikuran ang kanilang karera at yaman para tumakas patungo sa maliit na kapuluan ng Pilipinas? Ang nakita nila sa Pilipinas ay hindi mga tanawin o masarap na pagkain. Ito ay isang nakakagulat na halaga na itinuturing nating karaniwan at hindi natin napapansin. Isang 82 taong gulang na babae ang tinalikuran ang kanyang sariling bayan upang protektahan ang kanyang apo. Kapag nalaman mo ang katotohanan ng pagbagsak ng Amerika mula sa kanyang bibig at ang dahilan ng kanyang pagluha sa Pilipinas, siguradong magbabago ang iyong pagtingin sa ating bansa ng 180 degrees. Ano ang katotohanang nagpagimbal sa buong Amerika? 180,000. Ang mga may mataas na pinag-aralan na mga doktor, inhinyero, at IT technician ay pinili ang Pilipinas bilang bagong tahanan at nagulat ang buong Amerika. Ang buong bansa ng Amerika ay nayayanig dahil sa pag-iral ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay talagang isang hindi kapanipaniwalang bansa. Hindi ako makapaniwala na may ganoong bansang umiiral, sabi ng isang Amerikano. Ang bilang ng mga dumarating sa NAIA sa loob lamang ng isang araw ay umabot sa 210,000 katao. Literal na dagsa ang tao mula sa buong mundo sa Pilipinas. Nang ibahagi ng isang Amerikano ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ang lahat para manirahan sa Pilipinas, nagdulot ito ng malaking gulat sa lipunang Amerikano. Hindi lang iyon, ang mga nasa matataas na antas ng lipunan, tulad ng mga doktor mula sa Harvard at inhinyero mula sa MIT, ay sama-samang umaalis sa Amerika. Isang nakakagulat na numero ang inilabas. Batay sa datos ng 2025, ang mga Amerikano na naninirahan sa Pilipinas ay umabot na sa 213,847 katao. Ito ay isang biglaang pagtaas ng 425% kumpara sa 5 taon na nakalipas. Ano ang natagpuan ng mga taong ito? Na tinalikuran ang American Dream at pinili ang Pilipinas pagkatapos ng mahigit 8,000 kilometrong paglalakbay. Bago tayo magsimula sa kwento, pakiusap na mag-subscribe at mag-like upang maging suporta sa paggawa ng programang ito. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, iwanan ang Philippines Fight sa comment section sa ibaba. Lola. Nagtago na naman ako sa ilalim ng lamesa sa eskwelahan ngayon. Ako si Ellen Thompson, 52 taong gulang. Nagtrabaho ako bilang nurse manager sa loob ng 30 taon sa isang general hospital sa Seattle. Nang yakapin ko ang aking apo na si Emily, na 8 taong gulang pa lamang, biglang nanlamig ang aking mga braso. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng aking anak na si Jessica ay nagpatigil sa pintig ng aking puso. Ang pamagat na paunawa para sa emergency evacuation drill ang tumalon sa aking mga mata. Isang lockdown drill. Para sa isang 8 taong gulang na bata, pumasok ako sa banyo. Hawak ang papel na iyon at humagulgol ng tahimik. Nagtrabaho ako sa ospital sa loob ng 30 taon. At maraming pasyente ang nakita ko. Ngunit sa harap ng katotohanan na ang aking sariling apo ay kailangang dumaan sa gunshot evacuation drill, gumuho ang aking puso. Ang asawa ko, si David, ay isang retiradong high school teacher, 64 taong gulang. Ilang buwan na siyang nagdurusa sa sakit ng tuhod. Hindi ko malilimutan ang sinabi ng staff sa reception nang tumawag ako para magpa-appointment sa orthopedic clinic. Posible ang unang konsulta pagkalipas ng 6 na linggo. Ang MRI ay pagkatapos pa ng 4 na linggo. 10 linggo ng paghihintay para lamang sa diagnosis. Samantala,
lalong lumala ang tuhod ni David. At hindi na siya makakaakyat sa hagdan, bawat gabi. Habang pinapanood ko ang aking asawa, na umuungol sa sakit, binabalot ako ng kawalang kakayahan. Isang ironiya ako, na isang healthcare professional na may 30 taong karanasan ay hindi makapagbigay ng tamang paggamot sa sarili kong pamilya. Isang gabi, pagkatapos kong patulugin si Emily at lumabas sa living room, may isa na namang breaking news tungkol sa gun shooting incident sa TV. Ito ay isang random shooting sa isang shopping mall sa downtown Seattle. Ibinato ni David ang remote at sinabi, "Kahit ang shopping mall ay hindi na ligtas, saan ba talaga tayo nakatira?" Hindi ako makasagot. Tumingin ako sa labas ng bintana. Hindi pa nag-aalas. Puwito ng gabi. Ngunit wala ng tao sa kalsada. Lahat ay natatakot. Naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay, ang takot na lumabas ng bahay. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Paulit-ulit na lumilitaw sa aking isip ang kinabukasan ng aking apo na si Emily. Anong mundo ang kanyang pagdadaanan? Isang buhay na laging may evacuation drill tuwing papasok sa eskwelahan. Hindi makapaglaro ng malaya sa parke. At hindi makalabas ng bahay sa gabi. Bilang nurse sa ospital, marami na akong tinanggap na pasyenteng may tama ng bala, mga kabataan, at maging maliliit na bata na dinadala sa emergency room. Sa tuwing nangyayari iyon, parang pinipiga ang aking puso, ngunit iniisip ko na lang na iba sila. Ngayon, iba na. Bawat gabi, ang takot na ang aking apo at anak ay maaaring maging biktima ay bumabalot sa akin. Labis ang kaba ni Jessica tuwing lalabas sila ni Emily. "Mama, gusto kong maglakad sa parke kasama si Emily, ngunit kailan ba magiging ligtas?" Wala akong maisagot sa tanong ng aking anak. Imposibleng isipin ang paglalakad sa gabi. Kasama ang sanggol sa Seattle. Kahit sa araw ay balisa ako, lalo na sa gabi. Lumipas ang ilang linggo. Isang araw, bumalik si David mula sa ospital, naupo sa sopa, at pumikit. Naghintay ako ng 6 na linggo. Tapos sabi ng doktor hindi raw niya malalaman kung hindi magpa-MRI. Tapos, sabi, maghihintay na naman ng 4 na linggo para sa MRI. Tinitigan ko ang mukha ng aking asawa. Ang pagod at pagkadismaya dahil sa sakit ay nakaukit na sa kanyang mukha. Kasama ang insurance approval, aabutin pa ng 3 buwan. Paano? Kung lalong masira ang tuhod ko, bago magawa iyon, ito ang katotohanan ng medikal na serbisyo sa Amerika. Kahit na sinasabing mayroon silang pinakamahusay na sistema ng kalusugan sa mundo, ang mga pasyente ay kailangang maghintay ng ilang buwan. At kahit makatanggap ng serbisyo, kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga. Nagtrabaho ako sa sistemang ito sa loob ng 30 taon, ngunit nang maging pasyente ang sarili kong pamilya, naging malinaw ang pagkakasalungatan. Isang malamig na gabi ng taglamig. Bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang cellphone ko. Si Jessica. "Mama, may shooting incident malapit dito." Gulat na gulat si Emily at iyak ng iyak. Nagmadali akong nagbihis at tumakbo sa bahay ng aking anak. Si Emily ay nanginginig habang yakap ni Jessica. At si Jessica naman ay nagbabantay sa labas ng bintana. Ang tunog ng siren ng pulis ay umalingaw-ngaw buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Emily, nagdesisyon ako. Hindi ko hahayaang mapasa sa kanya ang ganitong buhay. Sumumpa akong hahanap ako ng mas magandang lugar. Ngunit saan ako pupunta? Ang umalis sa Amerika ay nangangahulugang tatalikuran ko ang pundasyon ng buhay na kinasanayan ko. Sa gitna ng mga araw ng pagkabalisa, isang araw ay nakatanggap ako ng video call request mula sa pamangkin kong si Jason. Hindi ko pa alam noon na ang isang tawag na iyon ang lubos na magpapabago sa kapalaran ng aming pamilya. "Tita, bakit hindi kayo magbakasyon sa Manila sa loob ng 3 linggo?" Masyadong biglaan ang mungkahi ni Jason. Si Jason ay nagtatrabaho bilang IT consultant at nasa Manila na siya ng 6 na buwan para sa isang proyekto. Ang mukha ni Jason sa screen ay masaya at sa likod niya, tanaw ang skyline ng Maynila. Masyadong malayo ang Pilipinas at hindi ako marunong magtagalog, nag-aalangan kong sabi.
Habang buhay akong nanirahan sa Seattle at hindi ko naisip na pupunta ako sa Asia. Tumawa si Jason at sinabi, "Tita, may interpreter sa ospital. Tsaka, yung tuhod ni Tito dito. Isang linggo lang tapos na ang diagnosis at treatment. Tapos sa isang linggo, tinitigan ko siya na parang hindi makapaniwala. Oo, totoo. Yung tatay ng kasamahan ko, inoperahan sa tuhod. Nagpa-MRE siya kaagad at kinabukasan, lumabas na ang treatment plan, ang gastos. Sumabat si David sa tabi ko. Ikasampu lang? Posible ba yan? Tito, ibang-iba ang sistema ng kalusugan dito. Maikli ang oras ng paghihintay at makatwiran ang gastos. Higit sa lahat, huminto sandali si Jason. At seryosong sinabi, "Dito, malaya kang makakagala sa gabi. Yung problema sa baril na inaalala ni tita, wala rito." Napakislot ang dibdib ko sa sinabing iyon. Totoo ba? Oo. Sa buong Manila, wala raw na italang gunshot incident noong nakaraang taon. Kahit alas 11 na ng gabi, may naglalakad pa ring mga lola sa parke. At may babae na nag-iisa sa LRT. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Hindi ko alam kung gaano nakatagal mula nang huli kong marinig ang tungkol sa malayang paglalakad sa gabi at ang paggamit ng pampublikong transportasyon ng walang takot. Hinawakan ni David ang kamay ko. Bakit hindi natin subukan? Kailangan ko rin namang magpagamot sa tuhod. Nag-alinlangan ako. Ngunit sa sandaling iyon, biglang umiyak si Emily na naglalaro sa living room. Isa na namang balita tungkol sa shooting incident ang pinalabas sa TV. Nang makita ko ang isang sanggol na 1 taong gulang pa lamang na umiiyak dahil sa tunog ng putok, nagdesisyon ako. Jason, tingnan mo ang flight tickets. Ilang araw ang lumipas. Nag-impake kami. Sabi ko, 3 linggo lang. Ngunit sa totoo lang, naisip ko na baka mas matagal kaming manatili. Mahalaga ang paggamot sa tuhod ni David. Ngunit higit sa lahat, gusto kong makahinga kami sa isang ligtas na lugar. Si Jessica, kasama si Emily, ay naghatid sa amin sa paliparan. Mama, kung maganda ang lugar, pwede ba kaming pumunta? Puno ng pag-asa ang mata ni Jessica. Pupunta muna kami, tapos pag-uusapan natin. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang dibdib ko ay puno ng damdamin. Kung talagang ligtas ang Pilipinas, balak kong dalhin din ang aking anak at apo. Habang dumadaan kami sa security check ng paliparan, muli kong naramdaman ang katotohanan ng Amerika. Mga pulis na armado na parang sundalo, mahigpit na inspeksyon, at mga balisa na mukha ng mga tao. Kahit ang paliparan ay parang battlefield. Mahaba ang 18 na oras na biyahe. Ngunit kakaiba ang kapayapaang naramdaman ko. Nakatingin sa mga ulap sa labas ng bintana, naisip ko, mayroon ba talagang lugar na puwede kang mabuhay nang walang takot sa baril? Mayroon bang lugar na malaya kang makakagala sa gabi? Mayroon bang lugar na puwede kang manatiling konektado sa lipunan kahit matanda na? Alas 10 ng gabi, nang lumapag ang eroplano sa NAIA, nang lumabas ako ng gate, masayang kumaway si Jason. Tita, Tito, welcome. Ang una kong naramdaman nang lumabas ng paliparan ay ang kaibahan ng hangin. May kakaiba, walang tensyon. Ang mga mukha ng tao ay kalmado at walang nagbabantay. Sasakay tayo sa LRT? Pero kung maraming bagahe, pwede ring mag-grab, sabi ni Jason. Nagulat ako. Ngayon, alas 10 na ng gabi, sasakay sa LRT. Oo. Bakit? Gumagana yan hanggang alas 12 ng gabi at mayroon ding midnight bus. Sa Amerika, ang paggamit ng pampublikong transportasyon sa alas 10 ng gabi ay parang suicide. Ngunit sinabi iyon ni Jason nang napakakaraniwan habang pababa kami sa escalator papunta sa LRT station. Tiningnan ko ang paligid. May mga estudyante, office workers, at maging matatandang mag-asawa tulad namin. Lahat sila ay may kalmadong mukha. Nagtingin sa smartphone o nakikipag-usap.
Walang nagbabantay sa paligid. Dumating ang LRT at sumakay kami. Malinis na coach, maliwanag na ilaw, at higit sa lahat, ang pakiramdam ng kaligtasan. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni David. David, kakaiba. Hindi ako natatakot. Tumango rin si David. Sa loob ng LRT, may nakita akong isang lola. Mukhang 70s na. Mag-isa siyang may dalang malaking shopping bag. Mag-isa sa LRT lampas alas. 9 ng gabi. Imposible iyon sa Seattle. Nang tumawid ang LRT sa ilog, parang huminto ang hininga ko sa night view sa labas ng bintana. May ilaw sa gilid ng ilog. At may mga taong nagbibisikleta at nagjo-jogging. Hindi ba delikado ang mga taong iyon? Alas, 11 na ng gabi. Tanong ko. At tumawa si Jason. Bakit? Dito? Normal lang yan. May nag-e-ehersisyo pa nga hanggang alas 1 ng madaling araw. Hindi ako makapaniwala. Ang oras ng pagdating namin sa apartment ay bandang 11:30 ng gabi. Ang kondominium na inihanda ni Jason ay nasa 30 palapag at tanaw ang night view ng Makati mula sa bintana. Magpahinga muna kayo, tito. Tita, nagpa-appointment na ako sa ospital bukas ng umaga para sa tuhod ni tito. Oh, ang bilis. Oo, Foreigner Clinic Center kasi yun at may interpreter. Pagkatapos mag-empake, lumabas ako sa balcony. Malapit na ang hating gabi. Ngunit buhay pa rin ang lungsod. Mga taong nag-uusap sa harap ng convenience store, mga office workers na umuuwi ng gabi. Mga estudyanteng may dalang backpack, lahat sila ay naglalakad ng walang takot. Lumapit si David sa tabi ko at niyakap ang balikat ko. Ellen, parang nasa ibang mundo tayo. Ganoon din ang pakiramdam ko. Ito ba ang normal? O ang lugar na tinitirhan natin ang hindi normal? Nang gabing iyon. Matagal akong nakatulog. Na matagal ko nang hindi nararanasan. Walang pagkabalisa, walang takot, payapa. Dito, kahit buksan mo ang bintana sa gabi, ang naririnig mo ay halakhak ng mga tao, hindi putok ng baril. Kinabukasan, alas 9 ng umaga, dinala kami ni Jason sa isang orthopedic clinic sa Makati. Pagpasok namin sa lobby ng ospital, nagulat ako. Malinis at moderno ang pasilidad. At higit sa lahat, nakita ko ang karatula ng Foreigner Clinic Center. Sa reception, sinabi ng isang batang staff sa matatas na Ingles, "Kayo po ba si Mr. Thompson? Parating na po si Miss Santos," ang interpreter. Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit ang isang babae, mukhang 30s, at bumati. "Hello, ako po si Miho Santos," ang interpreter. "Miho na lang ang itawag ninyo sa akin." Hindi pa rin ako makapaniwala. Sa Amerika, aabuti ng ilang linggo. Ngunit dito, agad kaming tinanggap bilang dayuhan. Habang nakaupo sa waiting area, nakita ko na marami talagang dayuhang pasyente. Matatandang mag-asawa mula sa Europe, mga pamilya mula sa Asia, at marami ring Westerner. Ang dami palang dayuhang pasyente dito. Sabi ko kay Miho. Tumawa siya at sumagot, "Opo, sa nakaraang taon, marami pong dayuhan ang dumalaw sa Pilipinas para magpagamot. Lalo na po ang mga dumarating mula sa Amerika. Ganoon ba kaganda?" "Opo, doble na po ang pagtaas kumpara sa 5 taon na nakalipas. Mataas ang antas ng medisina, ngunit makatwiran ang gastos." Maya-maya, tinawag ang pangalan ni David. Pagpasok namin sa consultation room, malugod kaming sinalubong ng isang doktor, mukhang 50s. "Kumusta? Ako si Dr. Reyes, orthopedic specialist. Ano ang problema?" Nag-interpret si Miho. At ipinaliwanag ni David ang kalagayan ng kanyang tuhod. Maingat na sinuri ni Dr. Reyes at sinabi, "Hindi natin malalaman ang eksaktong kalagayan hanggat hindi tayo nagpa-MRI. Kung puwede, gawin natin agad ngayong umaga." "Ngayon? Agad?" Nagulat si David at nagtanong. "Opo, posible po sa loob ng 1 oras. Magrehistro muna kayo." Hindi ako makapaniwala. Sa Seattle, kailangan naming maghintay ng 4 na linggo
para sa MRI. At dito, sa loob lang ng 1 oras, nagpa-MRI si David. At nakakagulat, pagkatapos ng tanghalian, agad lumabas ang resulta. May pinsala sa meniscus at ito ay early stage ng arthritis. Sa kabutihang palad, hindi na kailangan ng operasyon at inirerekomenda ko ang stem cell injection therapy. Ipinakita ni Dr. Reyes ang MRI images sa monitor habang nagpapaliwanag. Stem cell therapy, opo. Ito ay isang treatment na tumutulong sa pag-regenerate ng cartilage. Ang Pilipinas ay may mataas na antas sa larangang ito. Sa 3 beses na injection, malaki ang pagbuti. Ako ay isang nurse na may 30 taong karanasan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganito kabilis na proseso ng paggamot. Dumating kami alas 9 ng umaga at alas 2 ng hapon. Magkano po ang gastos? Maingat akong nagtanong. Ang MRI, consultation fee, at treatment ay aabot sa humigit kumulang 35,000 pesos, sabi ni Miho habang nagkukwenta sa calculator. Ito ay humigit kumulang $2,300. Nagkatinginan kami ni David. Sa Seattle, kahit may insurance kami, aabuti ng 8,000 ang gastos. Kung walang insurance, lalampas iyon sa 10,000. Iyan na po ba lahat? Walang additional charges? Opo, kasama na po lahat. Yan. Prinsipyo po namin na ipaalam nang maaga ang halaga ng may transparency. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang halaga ng pagiging predictable. Sa Amerika, tumitigil ang pintig ng puso ko sa tuwing dumarating ang billing statement pagkatapos ng consultation. Ngunit dito, tumpak na sinasabi ang gastos ng maaga. At ang halaga ay makatwiran. Lumabas kami ng ospital. David, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa loob ng ilang oras. Totoo ba ito? Ganoon din ang iniisip ko. Ang dapat sana'y naghintay tayo ng 6 na buwan, natapos sa kalahating araw, habang naglalakad kami papunta sa kainan. Nagmungkahi si Jason. Tita, kung may oras kayo sa hapon, may gusto akong ipakita sa inyo. Saan? Senior Community Center. Akala ko magiging interesado kayo. Pagkalipas ng 1 oras, dumating kami sa isang multi-purpose cultural center sa Quezon City. Ang buong 5 bapalapag na gusali ay nakalaan para sa mga senior citizen. Ito ay isang lugar na pwedeng gamitin ng sinuman na 60 taong gulang pataas. Welcome ang mga dayuhan, sabi ni Jason. Ang unang palapag ay may cafe at lounge. Pangalawa ay fitness facilities. Pangatlo ay classrooms. Pang-4 ay hobby rooms. At pang-5 ay medical consultation room. Tiningnan ko ang bawat palapag. At hindi ako makapaniwala. Sa isang classroom, may mga matatanda, mukhang 70s, na nag-aaral ng digital literacy sa tablet. At sa tabi niyon, may klase ng English conversation. Sa ika-4 na palapag, may klase ng calligraphy at mayroon ding dancing class. Magkano ang fee dito? Libre o napakamura? Sinuportahan ito ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Mula sa isang classroom, may narinig akong nag-iingles. Pagtingin ko, may mga Filipino senior at foreign senior na nagdedebate sa Ingles. May mga Amerikano rin po pala rito, sabi ko kay Miho. Tumawa siya at nagpaliwanag. Opo. Ang mga foreign senior na nanirahan dito sa Pilipinas ay nagvo-volunteer na magturo ng Ingles. Sa sandaling iyon, may isang babaeng Amerikano ang lumapit sa amin. Galing ba kayo sa Amerika? Oo, mula kami sa Seattle. Ako naman ay mula sa San Francisco. 3 taon na akong nandito. Dumating kami para magpagamot ang asawa ko at dito na kami nanirahan. Ang pangalan niya ay Carol. 88 taong gulang. Paano ka nakatira rito? Tanong ko, at masayang tumawa si Carol. Napakaganda. Dito. Nag-aaral ako ng English conversation at nagvo-volunteer. At ang asawa ko naman ay nagtuturo ng business management, ginagamit niya ang kanyang 30 taong karanasan.
Sa Amerika, kapag nagretiro ka, tapos na. Ngunit dito, napaka-aktibo ng community dito. May pagtitipon kami bawat linggo at marami akong kaibigang Pilipino. Higit sa lahat, ang paglalakad ng malaya sa gabi, hindi mo alam kung gaano kalaking kaibahan iyon. Binigyan kami ni Carol ng kanyang calling card. Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa buhay sa Pilipinas, tawagan niyo lang ako. Tutulungan ko kayo. Pagkalabas namin ng center, malalim ang aking iniisip. Sa Amerika, ang mga retiradong matatanda ay kadalasang nabubuhay ng nag-iisa. Naghihiwa-hiwalay ang mga kaibigan, limitado ang espasyo ng activity, at higit sa lahat, delikado ang lumabas. Ngunit dito, iba. Ang mga senior citizen ay konektado sa lipunan, nag-aaral, lumalago, at nabubuhay bilang isang may halagang nilalang habang ibinabahagi ang kanilang karanasan. Pagdating ng gabi, dinala kami ni Jason sa isang parke sa tabi ng ilog. Tita, Tito, ito ang gusto kong ipakita sa inyo. Alas, 8 na ng gabi, ngunit puno ng tao ang parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga taong nagjo-jogging, mga grupo na nagdedelata habang nakaupo sa mat, at mga matatanda na naglalakad. Tingnan mo yung mga lola. Itinuro ko ang isang lugar, at may dalawang lola, mukhang 70s, ang magkaakbay na naglalakad. Magkaakbay, alas 8 ng gabi, nang walang anumang takot. Dito, normal lang yan. May nag-ihersisyo pa nga rito hanggang alas 1 madaling araw. Umupo ako sa bench at pinanood ang ilog. Sa kabilang ibayo ng ilog, kumikislap ang ilaw, at naririnig ko ang halakhak ng mga tao. Hinawakan ni David ang kamay ko at sinabi, Ellen, alam ko na kung ano ang hinahanap natin. Ano? Normalcy, ang paglalakad sa gabi, ang pagpunta sa ospital, ang pakikipagkita sa tao iyon ay isang luxury sa Amerika. Eksakto ang kanyang sinabi. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi isang espesyal na bagay. Ito ay ang makapamuhay ng normal. Walang pagkabalisa, walang takot, malaya. Nang gabing iyon, bumalik ako sa apartment at humiga sa kama. Ngunit hindi ako makatulog. May biglang nagbago sa loob ko. Ang plano na manatili lang ng 3 linggo at umuwi ay nag-iba. Paano kung puwede kaming manirahan dito habang buhay? Paano kung puwede kong dalhin ang anak at apo ko? Paano kung posible sa amin ang isang matandang buhay na walang takot? Tumingin ako sa labas ng bintana. Malapit na ang hating gabi. Ngunit ang kalsada ay tahimik at mukhang ligtas. Walang siren ng pulis, walang putok ng baril, walang sigaw. Isang payapang gabi lang, kinabukasan, araw 2. Maaga akong tinawagan ni Jason. Tita, may trabaho ako ngayon, pero bakit hindi ninyo subukang lumabas mag-isa? Mag-isa. Nag-alinlangan ako. Hindi ako sigurado kung okay lang bang lumabas ng mag-isa dahil hindi ako marunong magtagalog. Huwag kayong mag-alala. Hanggat nakakasakay kayo sa LRT, mapupuntahan ninyo ang kahit saan. At excellent na ang translation app ngayon. Subukan nyo. Pagkatapos naming ibaba ang telepono, nag-usap kami ni David. Anong gagawin natin? Sabi niya. Subukan nating lumabas mag-isa. Lampasing sanana tayo, David. Sige na, subukan natin. Dahil sa salita ng aking asawa, naghanda kami at lumabas. Alas 9 ng umaga, habang papunta sa LRT station. Nakakagulat, hindi mahirap maghanap ng daan. May mga karatula na may Ingles. At kung magtatanong ka sa mga tao, lahat sila ay nagtuturo ng may kabaitan. May isang lola na nagturo sa amin ng direksyon sa pamamagitan ng hand gesture kahit hindi siya marunong mag-Ingles. Habang nagpa-load ako ng beep card sa LRT station, tinulungan kami ng isang batang staff sa Ingles. Saan po kayo pupunta? Sa Intramuros po ba? Kailangan niyo pong sumakay sa linyang ito. Dito po kayo dumaan. Habang nakasakay sa LRT, nag-obserba ako. Maraming tao dahil rush hour. Ngunit lahat sila ay maayos. Bakante ang priority seats.
at madalas akong nakakita ng mga taong nagpaparaya ng upuan. Ngumiti ako nang makita ko ang isang binata na nagparaya ng upuan sa isang babaeng may pregnant badge. Pagdating namin sa Intramuros, pumunta kami sa mga lumang simbahan. Sinabi ng staff sa ticket booth sa Ingles, libre po sa 65 taong gulang pataas. Libre? Opo. Ang Pilipinas po ay may magandang privilege para sa mga matatanda. Habang naglilibot, nakakita kami ng maraming dayuhang turista. Marami rin kaming nakitang senior. Nakipag-usap kami sa isang mag-asawang taga-Canada. Sabi nila, nag-medical tourism din sila. Nagustuhan nila ang Pilipinas. At 1 taon na silang naninirahan doon. Pagdating ng oras ng tanghalian, pumasok kami sa isang malapit na kainan. Ang menu ay may Ingles at may mga larawan, kaya hindi kami nahirapan mag-order. Order kami ng set meal na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Humigit kumulang $7. Sa Seattle, kailangan naming magbayad ng 20 kasama ang tip. Pagkatapos kumain, naghanap kami ng cafe. Ito ay isang cafe sa isang lugar na may lumang istruktura. Umupo kami sa tabi ng bintana sa dulong palapag. At tanaw, ang tradisyonal na roof ng Pilipinas. Habang umiinom ng kape si David, sinabi niya, Ellen, kailan tayo huling nakapaglakad ng ganito kalaya? Lampas 60 taong gulang na tayo. Pag-iisip ko, matagal na pala. Sa Seattle, laging kotse ang gamit. Sa hapon, naglakad kami sa kalsada na puno ng mga tindahan ng local crafts at galleries. Nakita ko ang isang gallery na may workshop sa tradisyonal na pagpipinta at pumasok ako. Ang Filipino instructor, mukhang 60s, ay nagpaliwanag sa Ingles. Hawakan mo ang brush ng ganito. Dahan-dahan mo itong ibaba at gumuhit ng linya. Ito ang unang pagkakataon na humawak ako ng brush. Bagamat kakaiba, masaya ako. Ang isang lola na Pilipino, mukhang 70s, na gumagawa rin ng workshop sa tabi ko, ay kinausap ako. Hindi man kami nagkaintindihan sa salita, pinuri niya ako sa pamamagitan ng hand gesture. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, nagkakaintindihan kami sa puso. Pagsapit ng gabi, tumawag si Jason. Tita, kumusta ang mag-isa? Napakaganda, Jason. Nakapaglibot kami ng maayos, kahit kami lang. Kung ganoon, may ipapakita ako sa inyong special place sa gabi. Pwede ba kayong pumunta sa Pasay, Manila Bay area ng Alas, Asis? Sumakay kami sa LRT, patungong Pasay. Hindi na kami nahihiya sa pagsakay sa LRT. Mangda, Mangda, Mangda da 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 da. Dinala kami ni Jason sa isang gusali. May karatula na, Senior Citizens Club. Ano ito? Ito ang Senior Community Center ng Pilipinas. Yung nanay ng kaibigan ko, aktibo rito. Gusto kong ipakilala sa inyo. Pagpasok namin, nakakagulat ang tanawin. Ang unang palapag ay isang malaking hall, kung saan naglalaro ng table tennis ang mga matatanda, kumakanta sa karaoke, at naglalaro ng local board game sa isang tabi. Mas nagulat ako nang umakyat kami sa dong palapag. Sa computer room, may mga matatanda, mukhang 70s, na nag-aaral ng Excel, at sa tabi niyon, may klase ng paggamit ng smartphone. Pinapatakbo ito sa tulong ng gobyerno. May pagkain din. Sa tres palapag, may health consultation room. May nurse na nagbabantay para mag-check ng blood pressure at blood sugar. At may visiting doctor din 2 beses sa isang linggo. Libre lahat yan? Oo. Halos libre sa 65 taong gulang pataas. Napakaganda ng senior welfare sa Pilipinas. Sa sandaling iyon, may isang lola ang lumapit sa amin. Si Miss Cruz, ang nanay ng kaibigan ni Jason. Oh, nabalitaan kong galing kayo sa Amerika. Welcome. Si Miss Cruz ay 73 taong gulang,
ngunit mukha siyang napakaaktibo. Miss Cruz, anong ginagawa niyo rito? Nag-aaral ako ng computer at pumupunta sa singing class. Nagvo-volunteer din ako minsan sa isang linggo. Napaka-busy ko. Masayang tumawa si Miss Cruz. Kumusta sa Amerika? Ang buhay ng mga matatanda? Sumagot ako ng tapat. Malungkot. Nasa bahay lang. At nakakatakot lumabas. Oh, hindi pwede yan. Ligtas dito. Pwede kang maglakad ng mag-isa sa gabi. At marami kang makikitang kaibigan. Hindi ka magiging masaya kung wala kang ginagawa. Kahit tumanda ka na. Tumagos sa puso ko ang sinabi ni Miss Cruz. Sa Amerika, vague ang plano ko. Kung ano ang gagawin ko pagkatapos magretiro. Manonood lang ng TV sa bahay. At paminsan-minsan ay makikita ang apo, iyon lang ang inaasahan ko. Ngunit dito, iba. Ang mga senior ay nag-aaral, nakikipagkita sa tao, at nabubuhay habang nag-aambag sa lipunan. Pagkalabas ng senior club, sinabi ni David, Ellen, gusto kong tumanda ng ganyan. Masigla, ganoon din ako. Ayoko nang makulong sa bahay. Gusto kong kumonekta sa mundo. Nang gabing iyon, nag-video call ako sa anak kong si Jessica. Jessica, ibang mundo talaga rito sa Pilipinas. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng naranasan ko sa araw na iyon. Ang hospital consultation na natapos sa kalahating araw. Ang ligtas na kalsada sa gabi. Ang masiglang mga matatanda. Ang predictable cost. At ang convenient public transport. Mama, totoo ba? Posible bang mangyari ang lahat ng iyon? Oo. Hindi ako makapaniwala. Kahit nakita ko na mismo. Hindi natin alam kung gaano tayo abnormal na lugar na nirahan. Pagkatapos naming mag-usap, lumabas ako sa balcony. Lampas alas, 11 na ng gabi, ngunit ang kalsada sa ibaba ay tahimik ngunit mukhang ligtas. Niyakap ni David ang balikat ko mula sa likod. Ellen, pag-usapan natin ng seryoso. Ano? Ang mangbugaangga? Ang mangbugaangga? Ang manirahan dito? Ang dalhin ng anak at apo natin. Tinitigan ko ang mata ng aking asawa. Puno ng paninindigan ang kanyang mga mata. Ganoon din ang iniisip ko. Ngunit posible ba? Sa edad natin, magsimula sa bagong bansa? Bakit hindi? Ginawa rin ni Carol. Hindi ba? At hindi natin alam kung gaano pa katagal ang natitirang oras natin, ngunit hindi tayo pwedeng mamatay sa takot. Nang gabing iyon, matagal kaming nag-usap. Tungkol sa pananatili, o kaya'y paninirahan na sa Pilipinas. Siyempre, hindi ito madaling desisyon, ngunit ang natagpuan namin sa Pilipinas ay napakahalaga. Hindi ito espesyal na bagay. Ito ay ang makapamuhay ng normal, malaya, at ligtas. Lumipas ang isang linggo. Sa panahong iyon, natanggap ni David ang unang stem cell injection treatment at nakakagulat, nabawasan ng malaki ang sakit. Ellen, nakakaakyat na ako sa hagdan. Ito ang unang pagkakataon pagkatapos ng 6 na buwan. Bumalik ang sigla sa mukha ng aking asawa. Sa pagkakita ko noon, nakumbinsi ako. Tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng unexpected message sa email ko. Mula ito sa HR manager ng ospital sa Seattle. Ellen, kailangan ka namin. Nag-aalok kami ng 20% na pagtaas ng suweldo. Bumalik ka na. Ito ay ang ospital na pinagtrabahuhan ko sa loob ng 30 taon. May mga kasamahan ako, at ito ay pamilyar na kapaligiran. Ngunit binasa ko ang email at umiling ako. Ipinakita ko ang email kay David at nagtanong siya. Anong gagawin mo? Tatanggihan ko. Hindi ito problema ng pera. Mas mahalaga ang makapaglakad. Nang malaya sa gabi at ang makita ang apo ko na lumaki ng ligtas. Sumulat ako ng sagot ng may paninindigan. Ngunit tapat, salamat. Ngunit nagdesisyon akong magsimula ng bagong buhay. Pagkatapos kong ipadala ang email, gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapong iyon, dinala kami ni Jason sa isang lugar. Tita, gusto kong tanggalin ang misunderstanding ninyo tungkol sa Philippine healthcare.
Anong misunderstanding? Baka iniisip ninyo na mura lang ang Philippine healthcare. Pero hindi. Ibang-iba. Dinala kami ni Jason sa isang university hospital sa Manila. Nakita namin ang karatula na Integrated Chronic Disease Management Center. Pagpasok namin, nakita ko ang isang system na organisado. Ipinaliwanag ng nurse sa reception sa Ingles. Ito po ay isang lugar na nag-integrate ng management ng mga pasyente na may chronic diseases tulad ng diabetes, high blood, at hyperlipidemia. Ang doktor, nurse, dietitian, at exercise therapist ay gumagawa bilang team para alagaan ang pasyente. Ako ay isang nurse na may 30 taong karanasan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong integrated system. Sa Amerika, magkahiwalay na tinitingnan ng bawat specialist ang pasyente at hindi maayos ang information sharing. Isang team po ang nagmamanage sa isang pasyente. Opo, nagmi-meeting kami minsan sa 3 buwan para gumawa ng management plan para sa bawat pasyente. Hindi lang namin tinitingnan ang numero, kundi tinutulungan din naming mapabuti ang lifestyle. Pinayagan kaming tingnan ang isang consultation room. Ang isang diabetic patient, mukhang 70s, ay nakikipag-usap sa isang dietitian. Medyo tumaas po ang blood sugar ninyo nitong buwan. May problema po ba sa kinain ninyo? Tinanong ng dietitian. Habang tinitingnan ang food diary ng pasyente, kinain ko po yung kaunting cake noong birthday ng apo ko noong nakaraang linggo. Ah, ganoon po ba? Kung ganoon, bakit hindi ninyo bawasan ang carbohydrate at dagdagan ang exercise ng 10 minuto ngayong linggo? Ang usapan ay mainit at ang pasyente ay iginagalang. Pagkatapos ng consultation, nakipag-usap ako sa pasyente. Gaano na po kayo katagal na pumupunta rito? 2 taon na po. Dati, 3 tablet ng medicine. Sa diabetes ang iniinom ko. Ngayon, 1 na lang. Tinutulungan kasi nila akong maayos ang lifestyle. Magkano po ang gastos? May health insurance po, kaya mga 3,000 pesos lang sa isang buwan. Humigit kumulang $20. Nagulat ako. Sa Seattle, ang diabetes management lang ay aabot na sa 500 sa isang buwan. Pagkalabas ng center, napagtanto ko, ang Philippine healthcare ay hindi lang mura. Ang chronic disease management, regenerative medicine, at integrated medical system ay nasa world-class level. Hindi lang namin alam. Jason, salamat. Dahil sa iyo, nagbago ang prejudice ko. Tita, ang Philippine healthcare ay talagang patient-centered. Ang treatment ang priority kaysa sa pera at nagfo-focus sila sa prevention. Nang gabing iyon, naghapunan kami kasama ang mga kasamahan ni Jason sa trabaho. Ang isa sa kanila ay si Susan, isang nurse na lumipat mula sa Amerika. Si Susan, mukhang 40s, ay nagtrabaho bilang ER nurse sa New York sa loob ng 15 taon. Bakit po kayo pumunta sa Pilipinas? Tanong ko. At bumuntong hininga si Susan. Napakarami kong nakitang pasyenteng may tama ng baril. Nagka-nightmare ako bawat gabi. Nagka-burnout ako at tumakas papunta sa Pilipinas. Anong ginagawa niyo ngayon? Nagtrabaho ako sa isang international hospital sa Manila bilang foreign patient coordinator. Mas payapa kaysa ER. At higit sa lahat, walang pasyenteng may tama ng baril. May lunas sa mata ni Susan. Hindi po ba kayo nagsisisi? Ah! Hindi. Kahit medyo nabawasan ang suweldo ko, nabawi ko ang mental health ko. Mas mahalaga iyon. Habang pauwi kami pagkatapos kumain, sinabi ni David. Ellen, hindi lang tayo ang nag-iisip ng ganito. Maraming tao ang umaalis sa Amerika. Oo, baka hindi na American Dream ang tawag dyan. Kinabukasan, seryoso akong nagtanong kay Jason. Naglabas si Jason ng mga dokumento na parang inihanda na niya. Tita, inaasikaso ko na lahat. Una, puwede kayong manatili ng 6 na buwan sa medical tourism. Tapos, puwede kayong magpalit sa long-term stay visa.
Ang health insurance pwede ring sumali ang mga dayuhan sa National Health Insurance Program kung magparehistro kayo bilang residente. Depende sa treatment. Covered ang halos lahat. Ang bahay maraming senior-friendly condo sa lugar ng Makati at Green Hills. Malapit lahat ang ospital. Cultural centers at public transport. May housing assistance program din ang company ko. Nagulat ako. Mas realistic ito kaysa sa inaasahan ko. Ang bahay natin sa Seattle pupwede nating paupahan. Hindi na kailangan ibenta. Subukan nating manirahan ng 1 taon. Tapos, magdesisyon tayo. Nang gabing iyon, matagal kaming nagmiting. Ang dahilan para sumang-ayon ay malinaw. Kaligtasan, healthcare, social connection, predictable cost, public transport, senior-friendly environment. Mayroon ding dahilan para tumutol. Kakaibang kultura, language barrier, paghihiwalay sa mga kaibigan, at ang pagtalikod sa kinasanayan. Ngunit ang timbang ay pumanig sa isang bahagi, Ellen. Gawin natin. Ito ang magiging pinakamatapang na challenge sa buhay natin. Mahigpit na hinawakan ni David ang kamay ko. Sige, mas mabuting tumanda sa kalayaan kaysa mabulok sa takot. Ganoon, nagdesisyon kaming manirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. Pagkalipas ng 2 linggo, dumating ang anak kong si Jessica kasama si Emily sa Pilipinas. Mama, hindi ko na matiis ang curiosity. Kailangan kong makita ng personal. Nang makita ko si Jessica sa NAIA, nabasa ko ang pagod at pagkabalisa sa kanyang mukha. Alam ko kung gaano siya napagod sa buhay sa Seattle. Jessica, dahan-dahan tayong maglibot. Huwag kang magmadali. Sa unang gabi, pumunta kami sa parke sa tabi ng ilog. 9:00 na ng gabi, ngunit puno ng pamilya ang parke. Naglakad si Jessica sa pathway habang nakasakay si Emily sa stroller. Sa simula, may pag-iingat siya. Ngunit habang tumatagal, nakita kong lumuwag ang kanyang balikat. Mama, kakaiba. Hindi ako natatakot. Hindi ba? Normal lang yan dito. Biglang umiyak si Jessica. Mama, hindi pa ako nakapaglakad ng gabi kasama si Emily sa Seattle kahit minsan. Kahit sa araw, laging balisa ako. Pero dito, niyakap ko ang anak ko. Alam ko, ganoon din ako. Kaya tayo nandito. Kinabukasan, naglibot si Jessica sa iba't ibang lugar sa Manila. Child care centers, playgrounds, pediatric clinic, cultural center, lahat ng lugar ay ligtas, organisado, at child-friendly. Sa isang playground, nakipag-usap si Jessica sa mga Filipino moms. Ilang buwan na po ang anak ninyo? 6 buwan po. Ay, pareho kami. Madalas po ba kayong pumupunta rito? Hindi. Galing po ako sa Amerika. Dinadalaw ko lang po ang nanay ko. Ah, ganoon po ba? Kumusta po sa Amerika? Ang pagpapalaki ng anak? Nag-alinlangan si Jessica, tapos sumagot ng tapat. Nakakatakot. Balisa ako araw-araw. Tumango ang mga Filipino moms. Nabalitaan namin sa balita. Maraming shooting incident sa eskwelahan. Wala po kaming ganyan dito. Pwede po kayong mag-alaga ng walang takot? Nang gabing iyon. Seryosong sinabi ni Jessica. Mama, gusto ko ring lumipat. Talaga? Oo. Para kay Emily, ayoko siyang makita na lumaki habang nag-evacuation drill para iwasan ang baril. Ilang araw ang lumipas. May nangyaring hindi inaasahan. Sa 3 linggo namin sa Pilipinas, nagmamadaling dumating si Jason. Tita, may nangyaring masama sa Seattle. Ano? May shooting incident malapit sa daycare ni Emily. Ligtas ang daycare, pero sa convenience store lang sa tabi. Namutla ang mukha ni Jessica. Hindi ba yun yung lugar na pinupuntahan ni Emily? Paano kung nandoon kami? Hindi na siya makapagpatuloy. Nang gabing iyon, nagdesisyon kaming umuwi muna sa Seattle. Kailangan naming ayusin ang bahay at maghanda para sa paglipat. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik kami sa Seattle. Pagbaba namin ng eroplano, ang naramdaman ko ay ang tensyon. Mga pulis na armado, mga taong nagbabantay, mabigat na hangin.
Pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas, iba na ang pakiramdam ng Amerika. Pagdating namin sa bahay at pagkatapos mag-empake, pumunta ako sa supermarket para mamili. Nang bumaba ako ng kotse sa parking lot, kumabog ang puso ko. Nagbantay ako sa paligid, naglakad ng mabilis, at lumingon ako ng paulit-ulit. Ang mga kilos na normal lang 3 linggo na, ang nakalipas ay kakaiba na ngayon. Bakit ako kailangang kabahan ng ganito? Pupunta lang ako sa supermarket. Umupo ako sa kotse sandali. Sa Pilipinas, malaya akong naglalakad kahit alas. 11 na ng gabi. Ngunit dito, balisa ako, kahit alas. 4 pa lang ng hapon. Ng gabi, dumalaw ang matagal kong kaibigan na si Catherine. Ellen, kumusta sa Pilipinas? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat ng karanasan ko sa loob ng 3 linggo. Nagulat si Catherine sa simula, ngunit nagselo siya habang tumatagal. Talaga? Ganoon ba kaligtas? Oo, malaya kang makakagala kahit sa gabi. Mga matatanda, babae, bata lahat sila. Hindi ka panipaniwala. Imposibleng isipin dito. Tumingin si Catherine sa labas ng bintana. Hindi pa alas, 7 ng gabi, ngunit wala ng tao sa kalsada. Ellen, sa totoo lang, pagod na rin akong manirahan dito. Balisa ako araw-araw, at natatakot akong lumabas. Pero wala akong lakas ng loob umalis. Hinawakan ko ang kamay ng aking kaibigan. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Isang beses lang tayo mabubuhay. Sa pangatlong gabi. Bandang alas, 2 ng madaling araw. May narinig akong putok ng baril mula sa labas. Nagmadali akong tumayo at tumakbo sa bintana. Nakita ko ang ilaw ng patrol car 2 block ang layo. Nagising din si David at lumapit sa tabi ko. Ellen, ulit. Oo, ulit. Tumayo kami sa bintana sandali. At sa sandaling iyon, nakumbinsi kami. Hindi na kami pwedeng bumalik. David, ayusin na natin agad at bumalik tayo sa Pilipinas. Ganoon din ang iniisip ko. Hindi na ako pwedeng manatili rito ng isang araw pa. Kinabukasan, mabilis kaming kumilos. Pinarentahan namin ang bahay at inilagay sa warehouse ang mga furniture. Nilimitahan namin ang bagahe sa mahahalagang dokumento lang. Formal akong nagbitiw sa ospital. Nanghihinayang ang mga kasamahan ko, ngunit matigas ako. Paumanhin, ngunit gusto kong mabuhay ng ligtas. Pagkalipas ng 1 linggo, sumakay na naman kami sa eroplano patungong Pilipinas. Kasama na si Jessica at Emily. Nagdesisyon na ring ayusin ni Jessica ang bahay sa Seattle at lumipat sa Pilipinas. Nang lumipad ang eroplano, tiningnan ko ang Seattle sa labas ng bintana, ang lungsod na tinitirhan ko sa loob ng 62 taon. At salamat. Nagpaalam ako at pumikit. Lumilipad kami patungo sa bagong simula. Hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Mahaba ang 12 na oras na biyahe, ngunit punong-puno ako ng pananabik. Nang dumating kami sa NAIA, huminga ako ng malalim. Bumalik na ako sa bahay namin. Tama. Mula ngayon, ang Pilipinas ang aming bahay. Lumipas ang mga panahon. Nanirahan kami sa isang kondominium sa May Makati. Ang ospital, cultural center, at LRT station ay lahat 10 minutong lakad lang. Si Jessica at Emily ay nanirahan sa isang magkahiwalay na building sa parehong condo complex. Bawat umaga, gumigising ako ng alas, aisis at naglalakad papuntang parke. Maraming tao ang nag-exercise sa umaga. May mga matatanda, mukhang 60s at 70s, na nagjo-jogging. Magandang umaga. Nagsimula kaming magbatian sa mga taong nakikita namin bawat araw. Kahit na hindi kami matata sa salita, nagkaintindihan kami sa puso. Isang araw, may isang lola ang lumapit sa akin at kinausap ako sa Tagalog, ngunit naintindihan ko sa hand gesture. Ang ibig sabihin ay mag-ehersisyo kaming magkasama. Ganoon. Sumali ako sa morning exercise group. 3 beses sa 1 linggo. Naglalakad kami at nag-i-stretch ng magkasama. Kahit hindi kami nagkakaintindihan sa salita, hindi ako nalulungkot. Isang araw,
Inanyayahan ako ng lola na iyon sa Senior Citizens Club. Kinabukasan, sinamahan ko ang lola sa senior club. Oras ng tanghalian, at may 20 matatanda ang kumakain ng magkasama. Oh, galing sa Amerika. May isang lola ang kumausap sa akin sa Ingles. Oo, mula ako sa Seattle. May anak ako sa Canada. Marunong ako ng kaunting Ingles. Dahil sa lola na iyon, nakipag-communicate ako sa iba pang matatanda. Pagkatapos ng tanghalian, nagmungkahi ang manager ng senior club. Kung okay lang po, pwede po ba kayong magturo ng Ingles? Bilang volunteer? Ako? Opo. Ang mga matatanda po rito ay gustong mag-aral ng Ingles, ngunit mahirap po kaming makahanap ng native speaker na guro. Nag-alinlangan ako sandali, ngunit may karanasan akong magturo sa loob ng 30 taon bilang nurse. Sige, susubukan ko. Ganoon. Nagsimula akong magturo ng English conversation sa senior club, 2 beses sa isang linggo. Kakaiba sa simula, ngunit nagkaroon ako ng kumpiyansa habang tumatagal dahil ang mga matatanda ay masiglang nag-aaral. Ma'am Ellen, gusto kong kausapin ang apo ko sa Ingles. Gusto kong gamitin ang Ingles sa pagbiyahe. Ang kanilang passion ang nagbigay lakas sa akin. Samantala, si David ay naging leader ng English Discussion Club sa International Exchange Center. Ito ay isang pagtitipon kung saan nagdedebate sila tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari, kultura, at pilosopiya kasama ang mga Filipino senior. Ellen, napakasaya ko ngayon. Yung isang lolo, nagdedebate tungkol sa pilosopiya ni Plato, mas marunong pa sa akin. Puno ng sigla ang mukha ni David, tapos na rin ang paggamot sa tuhod niya. Pagkatapos ng 3 beses na stem cell injection, malaya na siyang makakaakyat baba sa hagdan. Ellen, parang po pwede na ulit akong mag-basketball. Talaga? Oo, sabi ng doktor. Okay lang basta't hindi masyadong matinding exercise. Bawat weekend, pumupunta kami sa basketball court sa parke para mag-practice ng shoot. Hindi ko naisip na hahawakan niya ulit ang basketball sa edad na 6. Isang Sabado ng hapon, may isang grupo ng Filipino senior ang naglalaro ng game sa court. Inanyayahan nila si David. Makikisali po kayo? Nag-alinlangan si David, ngunit pumasok sa court. Kakaiba sa simula, ngunit unti-unti, bumalik ang dati niyang husay. Natapos ang game, at nagpalakpakan ang lahat. Ang galing niyo! Bumalik po kayo sa susunod na linggo. Mula noon, bawat Sabado, sumasali si David sa basketball group. Hindi man sila nagkaintindihan sa salita. Nagkaintindihan sila sa sports. Si Jessica, habang nag-aalaga kay Emily, ay nakipagkaibigan sa mga Filipino moms. Natural silang nagkikita sa playground ng kondo at nag-uusap, nagbabahagi ng parenting tips. Saan mo ipapasok sa daycare si Emily? Naghahanap pa ako. May maganda rito sa loob ng subdivision. Samahan kitang mag-tour. Napakabait ng mga Filipino moms. Malaki ang tulong nila kay Jessica para makapag-adjust sa buhay sa Pilipinas. Kung gusto mong mag-aral ng Tagalog, may klase ng dayuhan sa Cultural Center. Talaga? Oo. 2 beses sa isang linggo. Alas 7 ng gabi. Sasamahan kita. Nagsimula si Jessica ng klase sa Tagalog at mabilis siyang umunlad. Pagkatapos ng 6 na buwan, halos kayanan niyang makipag-usap sa araw-araw. Isang weekend, nagtipon ang buong pamilya para maghapunan. Si Emily ay 20 buwan na at naglalakad-lakad na. Lola! Lola! Tawag ni Emily sa akin at tumawa. Sa sandaling iyon, napuno ang puso ko. Ang batang ito ay lumalaki ng walang takot sa putok ng baril. Hindi siya dadaan sa lockdown drill o evacuation drill. Malaya siyang makakapaglakad sa gabi at ligtas na makakapaglaro kasama ang mga kaibigan. Mama, napakabuti na pumunta tayo rito. Nagpapasalamat ako na naaalagaan ko si Emily ng ligtas. Hinawakan ni Jessica ang kamay ko. Masaya rin ako, anak. Ang kaligayahan ninyo ang pinakamahalaga, sinabi ni David.
Nagsimula ang second act ng buhay natin. Hindi ko inakala na magiging masigla ako ng ganito sa edad na 60s. Ganoon din ang pakiramdam ko. Sa Amerika, vague ang plano ko pagkatapos magretiro. Ngunit sa Pilipinas, iba, nagtuturo ako ng Ingles, nakikipagkita sa mga bagong tao, at nabubuhay habang nag-aambag sa lipunan. Naramdaman ko na may halaga ang aking pag-iral. Isang araw, nagmungkahi ang manager ng senior club. Ma'am Ellen, gumagawa po ang City Hall ng Foreign Senior Settlement Program. Puwede po ba kayong maging advisor? Ako? Opo. Kailangan po namin ng karanasan ng mga foreign senior na nanirahan sa Pilipinas tulad ninyo. Masaya akong pumayag. 2 beses sa isang buwan, pumupunta ako sa City Hall meeting para magbigay ng opinyon. Anong tulong ang kailangan? Anong program ang magiging kapaki-pakinabang? Paano malalampasan ang language barrier? Lahat ng aking 30 taong karanasan bilang nurse at karanasan bilang immigrant ay naging kapaki-pakinabang. Dahil po sa inyo, Ma'am Ellen, nakagawa kami ng talagang practical program. Nagpasalamat ang City Hall staff. Ipinagmalaki ko, hindi ako makapaniwala na nagkaroon ako ng bagong propesyon sa edad na 60s, sa ika-9 na buwan. Dumaan si Catherine, ang kaibigan ko, sa Seattle. Ellen, kailangan kong makita ng personal kung totoo ang sinasabi mo. Isang linggo kong dinala si Catherine sa iba't ibang lugar sa Manila at Makati. Sa unang gabi, pumunta kami sa parke sa tabi ng ilog. Nang 10:00 ng gabi, ang daming tao sa labas sa ganitong oras, sabi ni Catherine, habang nagbabantay sa paligid. Oo, araw-araw ganyan. Hindi ka panipaniwala. Imposibleng isipin sa Seattle. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital. Nagdesisyon si Catherine na magpa-consult dahil sa sakit sa tuhod. Dumating kami 9:00 ng umaga at 1:00 ng hapon, nakuha na namin ang resulta ng MRI. Ellen, posible ba talaga ito sa kalahating araw? Oo. Dito, normal lang yan. Ang gastos, mga 20,000 pesos lang, 1,400 US dollars. Hindi makapaniwala si Catherine. Sa Seattle, aabot iyan sa 8,000 sa. Pagkalabas ng ospital, sinabi ni Catherine, Ellen, seryoso akong nag-iisip. Ang lumipat dito. Talaga? Oo. Pagod na rin akong manirahan sa Amerika. Balisa araw-araw. Walang katapusan ang medical cost. At malungkot. Dito, iba lahat. Sa ikatlong araw, pumunta kami sa senior club. Malugod na sinalubong ng mga matatanda si Catherine. Kaibigan ni Ma'am Ellen? Oo. Galing sa Amerika. Welcome. Magtanghalian tayo ng magkasama. Nang hapong iyon, pinanood ni Catherine ang klasiko sa Ingles. Sa pagkakita niya sa mga lola na 70s na masiglang nag-exercise sa Ingles, na antig si Catherine. Ellen, talagang maganda ang ginagawa mo. Masaya rin ako ang magkaroon ng ganitong halaga. Nang gabi, pumunta kami sa basketball group ni David. Nagulat si Catherine sa pagkakita niya sa mga Pilipinong 60s at 70s na masiglang naglalaro ng basketball. Sa ganoong edad, nag-exercise ng ganyan? Hindi ba masama sa tuhod? Maayos ang management nila. Maganda ang medical system dito, kaya regular silang nagpapa-check up at nakakakuha ng exercise prescription. Pagkatapos ng game, may isang lolo ang lumapit kay Catherine at kinausap siya. Galing po ba kayo sa Amerika? Kumusta po ang Pilipinas? Tumawa si Catherine at sumagot. Talagang nagulat ako. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang ganito kasiglang senior. Dito, ang edad ay numero lang. Kailangan lang gumalaw, mag-aral, at magsaya. Isang linggo ang lumipas. At oras na para umuwi si Catherine. Hinatid ko siya sa paliparan. Salamat, Ellen. Napakarami kong nakita at naramdaman. Bumalik ka ulit. Ito ay bahay mo rin. Seryoso akong mag-iisip. Ang paglipat sa Pilipinas. Ilang araw pagkatapos umalis ni Catherine, tumawag ang City Hall. Ma'am Ellen,
Formal na pong inaprubahan ang Foreign Senior Settlement Program. Puwede po ba kayong maging program coordinator? Coordinator? Opo. May suweldo po. Hindi po regular staff, ngunit contractual. Nagulat ako. Ang magkaroon ng bagong trabaho sa edad na 60s. Sige, tatanggapin ko. Ganoon. Nagsimula akong magtrabaho sa City Hall 3 beses sa isang linggo. Ang trabaho ay tulungan ang mga foreign senior na darating sa Pilipinas. Tinulungan ko sila sa housing, healthcare, at cultural adjustment. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba at talagang may halaga iyon. Isang araw, kinausap ko ang mag-asawang Amerikano, 60s, na dumating mula sa Amerika. Gusto rin naming manirahan sa Pilipinas tulad ninyo, Ma'am Ellen. Posible po ba? Siyempre, nagawa ko. Kaya niyo rin. Ikinuwento ko sa kanila ang aking kwento. Ang balisang buhay sa Seattle, ang natuklasan ko sa Pilipinas, ang proseso ng paglipat, at ang bagong simula. Hindi po ba kayo nagsisisi? Kahit minsan, hindi. Dito, pwede akong mabuhay ng ligtas, malaya, at may halaga. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata. Sa 10 buwan, sumikat ang English Discussion Club ni David at umabot sa 30 ang waitlist. Ellen, kailangan na nating gumawa ng isa pang grupo. Talaga? Kung ganoon, bakit hindi ka magsimula ng isa pa sa gitna ng linggo? Mukhang napakasaya ni David. Sabi niya, natagpuan niya ulit ang passion niya. Bilang guro, pinapasok na ni Jessica si Emily sa daycare. Ito ay isang daycare sa loob ng subdivision at talagang ligtas at organisado. Mama, ang babait ng mga guro. Napakasaya ni Emily. Mabuti naman. At wala silang lockdown drill, hindi ba? Fire drill lang. Puno ng lunas ang mukha ni Jessica. Mama, salamat talaga sa pagbibigay ng ligtas na kapaligiran kay Emily. Isang weekend. Ipinagdiwang namin ang 2 birthday ni Emily. Nagkaroon kami ng isang maliit na birthday party sa estilong Pilipino. Ang mga matatanda mula sa senior club, ang mga estudyante sa klase ng Ingles, ang mga kaibigan ni David sa basketball, ang mga kaibigan ni Jessica, na moms mga 30 tao, ang nagtipon. Lahat sila ay bumati kay Emily. Emily, lumaki ka ng masigla, napakaganda mong bata. Ang mga bati ay pinaghalong Tagalog at Ingles. Habang pinapanood ko ang sandaling iyon, naisip ko, ano ang natagpuan namin sa Pilipinas? Kaligtasan, healthcare, kalayaan, social connection, ngunit may mas mahalaga pa, normalcy, ang makapamuhay ng normal. Ang paglalakad sa gabi, ang pagpunta sa ospital, ang pakikipagkita sa tao, ang paggawa ng may halagang trabaho. Iyon ay isang luxury sa Amerika. Ngunit dito, araw-araw na lang. Hindi ito espesyal na bagay. Isang normal na buhay lang. Ngunit gaano kahalaga ang normalcy na iyon, nalaman namin lang nang mawala ito. Binuhat ko si Emily. Emily, ireregalo ni Lola sa iyo ang isang normal na buhay. Isang buhay na malaya sa takot. Tumawa si Emily at hinalikan ako. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Tama ang aming pagpili. Isang taong anibersaryo. Eksaktong 1 taon mula nang dumating kami sa Pilipinas. Inanyayahan kami ni Jason para maghapunan. Tita, Tito, congratulations. First anniversary ng buhay sa Pilipinas. Ang restaurant ay may tanawin ng ilog. Habang lumulubog ang araw sa labas ng bintana, nagsimulang umilaw ang mga ilaw sa tabi ng ilog. Jason, dahil sa iyo, kung hindi mo kami inanyayahan, hindi namin alam kung paano kami napunta rito. Hindi, tita. Nangyari ito dahil nagkaroon kayo ng lakas ng loob. Habang kumakain, binalikan namin ang nakaraang 1 taon. Ang pagiging kakaiba ng dumating kami. Ang hospital consultation na natapos sa kalahating araw. Ang ligtas na kalsada sa gabi. Ang pakikipagkita sa mga bagong tao. At ang muling pagsilang. Ellen,
Ang laki ng pinagbago natin, sabi ni David habang hawak ang kamay ko. Oo, 1 taon na ang nakalipas. Vague ang retirement ko, ngunit ngayon busy ako bawat araw. Ngayon, nagtatrabaho ako sa City Hall 3 beses sa isang linggo, nagtuturo ng Ingles sa senior club 2 beses sa isang linggo, at sumasali sa exercise group gabi-gabi. Nagpapatakbo si David ng English Discussion Club 2 beses sa isang linggo. Ang paglalakad sa gabi, ang paggamit ng public transport, ang pakikipagkita sa tao lahat ay naging natural. Matapos kumain, pumasok si Jessica kasama si Emily sa restaurant. Lola! Lolo! Tumakbo si Emily at niyakap kami. Si Emily, 26 buwan na, ay naghahalo na ng Tagalog at Ingles. Lola, naglaro ako kasama ang kaibigan ko sa daycare ngayon. Talaga? Anong nilalaro ninyo? Slide. Nag-swing din kami. Sa pagkakita ko sa masayang mukha ni Emily, napuno ang puso ko. Ang batang ito ay lumalaki ng walang takot. Walang takot sa putok ng baril. Walang pagkabalisa. Lumalaki siya ng normal. Mama, may important news ako. Seryosong sinabi ni Jessica. Ano? Nakahanap ako ng trabaho sa Pilipinas. Sa isang foreign company, bilang marketing manager. Mag-uumpisa ako sa susunod na buwan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Ang galing mo. Talagang ang galing mo. Dahil sa iyo, Mama. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na pumunta muna sa Pilipinas. Kaya sumunod ako. Nang gabing iyon, naglakad kami sa parke sa tabi ng ilog. Malamig ang Manila noong Oktubre. Ngunit nakakabighani. Lampas 9:00 na ng gabi, ngunit puno pa rin ng tao ang parke. Mga pamilyang nagbibisikleta, mga taong nagjo-jogging, mga magkasintahan na nakaupo sa bench, at mga senior na naglalakad. Tulad namin, Lola, may fireworks doon. Itinuro ni Emily ang langit. May mga fireworks na umaakyat sa itaas ng ilog. Wow, ang ganda! Sumigaw ang mga tao habang nakatingin sa fireworks. Inukit ko sa puso ko ang sandaling iyon. Tunog ng fireworks, hindi putok ng baril. Pagdiriwang, hindi takot. Ito ang buhay na hinahanap namin. Nagtanong si Emily na antok na. Lola, babalik ba tayo rito bukas? Binuhat ko ang aking apo at sumagot. Oo, syempre, kailanman. Babalik tayo bukas. Sa makalawa, araw-araw, kahit sa gabi. Ngumiti ang lahat sa karaniwan na sagot na iyon. Habang pauwi, sinabi ni David, Ellen, ibenta na natin ang bahay natin sa Seattle. Bakit? Hindi ba ito na ang bahay natin? Ayoko nang bumalik. Nag-isip ako sandali. Ang Seattle, ang lugar na tinitirhan ko sa loob ng 62 taon. Puno ng alaala. Ngunit hindi na ito ang aming bahay. Oo, ibenta natin. At ayusin natin ang bahay natin dito. Nang gabing iyon, nagpadala ako ng email sa mga luma kong kaibigan. Isang mahabang liham na naglalaman ng 1 taon ko sa Pilipinas. Ang ligtas na kalsada, ang mabilis na healthcare, ang makatwirang gastos, ang masiglang buhay senior, ang social connection, at higit sa lahat, ang makapamuhay ng normal. Kinabukasan, dagsa ang sagot. Ellen, seryoso akong nag-iisip. Talagang nakakainggit. Pwede rin ba kaming pumunta? Magbigay ka pa ng detalye tungkol sa buhay sa Pilipinas. Nagpadala ako ng sagot sa bawat isa ng may puso. At napagtanto ko, ang desisyon namin ay nagbibigay pag-asa sa ibang tao. Ilang araw ang lumipas, may malaking event sa City Hall. Ito ay ang launching ceremony ng Foreign Senior Settlement Support Program. Ako, bilang program coordinator, ay umakyat sa stage at nagbigay ng maikling talumpati. Ako po si Ellen Thompson. Umalis ako sa Amerika at pumunta sa Pilipinas sa edad na 62. Ang hall ay puno ng mga foreign senior na nanirahan sa Pilipinas at ang mga naghahanda palang manirahan. Marami ang nagtatanong, bakit kayo umalis sa Amerika? Ang sagot ay simple, gusto kong mabuhay ng ligtas.
Tumango ang mga tao. Sa Pilipinas, hindi ako naghanap ng espesyal na bagay. Naghanap lang ako ng normal na bagay. Ang paglalakad sa gabi, ang pagkuha ng tamang treatment, ang pagkonekta sa tao. Iyon ay isang luxury sa Amerika. Ngunit dito, araw-araw na lang, nagpalakpakan ang lahat. Nakakatakot magsimula sa bagong bansa sa edad na 60s. Ngunit ngayon, sigurado ako, ang edad ay numero lang. Posible ang bagong simula, kailanman. Pagkatapos ng talumpati, maraming tao ang lumapit sa akin. Gusto ko pong maging tulad ninyo, Ma'am Ellen. Puwede po ba akong magpa-consult? Kinausap ko ang bawat isa sa kanila. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba, at talagang may halaga iyon. Kalagitnaan ng Oktubre. Nagkaroon ng friendly match ang basketball group ni David. Team 60s versus Team 70s. Si David ang main player ng Team 60s. Nag-cheer ako sa asawa ko sa audience seat. David, fight. Mahigpit ang laro. At ang resulta ay panalo ang Team 60s. Ang mukha ni David, na lumabas ng court na pinagpapawisan, ay mukhang napakasaya. Ellen, ako ang nagbigay ng winning goal. Ang galing mo! Magkahawak kamay kaming naglakad sa tabi ng ilog. Ellen, hindi ka ba nagsisisi? Tanong ni David. Ano? Ang pag-alis sa Seattle? Nag-isip ako sandali. Ang 62 taon sa Seattle, ang mga alaala, ang mga kaibigan, ang lahat ng kinasanayan. Bawat araw ay may halaga, malaya, at ligtas. Ganoon din ako. Hindi ko inakala na magiging masigla ako ng ganito sa edad na 64. Umupo kami sa bench at pinanood ang ilog. Lumubog ang araw, at nagsimulang umilaw ang mga ilaw ng lungsod. Isang payapang takip-silim. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ko. Si Catherine, ang kaibigan ko sa Seattle. Ellen, nagdesisyon na ako. Pupunta na rin ako sa Pilipinas. Talaga? Oo. Sa susunod na buwan, tutulungan mo ba ako? Siyempre. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, sinabi ko kay David, pupunta na rin si Catherine. Ganoon ba? Parami ng parami ang dumarating. Ang maliit na wave na sinimulan natin ay lumalaki. Oktubre bilibingta. Nagturo ako ng Ingles sa senior club tulad ng dati. Ngayon, team namin ang pamilya para sa conversation practice. My granddaughter is growing safe in the Philippines. Sabi ng isang lola sa Ingles. Very good. Napakahusay. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin ang lola. Ma'am, nasa Amerika ang apo ko. Sasabihan ko ba siyang pumunta rito? Magandang ideya. Ligtas dito. Tulad ninyo, ma'am. Hinawakan ko ang kamay ng lola. Oo, ang mga mahal natin ay dapat nasa ligtas na lugar. Nang gabing iyon, nagtipon ang buong pamilya para maghapunan. Gumagamit na ng sarili niyang kutsara si Emily. Ang galing ni Emily. Lola, kaya ko nang kumain ng mag-isa. Habang pinapanood ko ang sandaling iyon, naisip ko, ito ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Pilipinas. Upang lumaki ang batang ito ng walang takot, upang maipasa sa kanya ang isang normal na buhay. Pagkatapos kumain, lumabas kami at naglakad sa parke sa tabi ng ilog. Naging daily routine na namin ito. Tumakbo si Emily at naglaro, at umupo kami sa bench at pinanood siya. Lola, babalik ba tayo rito bukas? Tanong ni Emily. Binuhat ko ang aking apo at sumagot. Oo, syempre. Babalik tayo bukas, sa makalawa, kailanman, kahit sa gabi. Masayang tumawa si Emily. Sa ngiti niyang iyon, walang takot, walang pagkabalisa, walang takot, walang alalahanin. Kaligayahan lang ang nandoon. Tumingin ako sa langit. Nagliliwanag ang mga bituin. Ang gabi sa Maynila ay maliwanag, ligtas ang kalsada, at malaya ang mga tao. Ito ang hinahanap namin. Hindi isang espesyal na bagay, isang buhay lang na normal, ligtas, at malaya. Mga tagapakinig,
Kumusta po ang kwentong ito? Ito ay ang tapang ni Ellen at David na tinalikuran ang lahat sa edad na 62 at pumili ng bagong simula at ang paglalakbay ng isang pamilya na gustong mag-iwan ng ligtas na kinabukasan sa kanilang apo. Sa sandaling ito, marami pa ring tao sa buong mundo ang pumipili sa Pilipinas. Ang hinahanap nila ay hindi espesyal na bagay. Ang kalayaang makapaglakad sa gabi, ang predictable medical system, ang kapaligiran na may halaga ka kahit tumanda ka na isang normal na buhay lang. At ipinagmamalaki ko ang Pilipinas na nagpapanatili sa normalcy na iyon. Kung susubaybayan at ilalike ninyo kami, makikita nyo pa ang mas kapana-panabik na mga kwento. Ito ang Special Philippines na nagpapakita ng mga nakakaantig na totoong kwento mula sa ibang bansa. Maraming salamat po.